Yun, maraming salamat kay Tuglig. Ito yung katas to ng challenge. Parang alam ko na kung saan kayo pupunta. Magkasama kayong dalawa. Fight! Stop to kong! Aba, si Daddy Shark nakakalakad na! Yo mga ka-Zower, ang oras natin ay alas 9:30 na. Ngayon ay January 4. At uy, saan yung mga tao dito? Kanina naghahanda sila mga gamit nila LJ. Ay nila Jen. Actually ni Mama lang. Kasi ang maghahatid ako mamayang madaling araw. Aalis kami ng alas 2 ng madaling araw. Dahil kailangan, actually 7 ang flight nila ng umaga. Kaya alis kami ng alas 2 kasi ang biyahe kasi noon ay kaya kong siyang kunin ng 2 hours. Medyo mabilis ang takbo from Nasugbo to airport, no? Pero kayang-kaya ko yun, madaling araw naman. So darating kami doon ng 4. Tapos mayroon kasing mga baggage kasi. So magpipila pa yun sa counter para i-check-in, no, ang mga baggage. Pero may check-in online naman, pero siyempre isasubmit mo yan doon. So malamang matatapos yan mga 5. So at least kasi from bago ang departure time, dapat at least 2 hours kasi nandun ka na, no, sa departure area ba ang tawag doon, nakalimutan ko na. So para sure mo na lang kasi si Mama kasi naranasan niya lang naiwan ng eroplano, para at least komportable kami na talagang hindi sila late. Kasi may mga baggage doon. Ayan. Kasama na rin namin sila Jen at saka si Justin para maghatid sa airport. Para pagkatapos kung maghatid sa airport, diretso namin ng Quezon City, no, para mahatid naman sila Jen. At si LJ, titingnan ko kung anong ginagawa, kung handa naman ka. Wala naman siyang masyadong mga gamit na dinala dito sa Nasugbo. Si LJ, nahanda mo na lahat ng mga ano mo? Nahanda mo na lahat ng mga gamit mo? Ready ka na? Sure ka na? Hindi na kailangan ng gamot? Hindi ka naman nasusukaran, no? Ha? Okay, alis tayo ng alas 2 ng madaling araw, ha? Mag-alarm kayo. Saan ka matulog? Doon na? Doon banding. Dili ka matulog, ma? Kailangan mo, di ka matulog. Dito ka matulog. Ay, nandiyan sa BBA. Ikaw, dito ka matulog sa kabila. Nang para tabi ka sa akin. Dahil kailangan, baka hindi ka magising. Uy! Ha? Magbihis na daw siya ngayon. Ha? Magbihis na daw siya ngayon. Pwede ka, maligo ka na, tapos magbihis ka na para ready na mamaya. Okay. Ito na yung mula araw-araw ako nag-drive ngayon eh. So far ito na yung pinakahuli na magiging busy ako sa bukas dahil uuwi na si LJ mga ka-Zowered. So wala na masyadong mga lakad-lakad na involve ang mga bata maliban na lang kay Chari at saka kay BBL kasi nandito lang mga lagi ko naman kasama ko naman yung mga batang yan. Makapagpahinga tayo sa biyahe pero sa vlog hindi tayo magpapahinga hanggat kahit pilay-pilay pa tayo. So hindi ka ba malungkot? Okay ka na? Hindi ka malungkot? Okay lang. Okay lang. Ayan mo, ano pa naman pagka may bakasyon naman, ano ba ang bakasyon, di ba? Mayo yata o June? Hindi ko pa alam. Yun, 1 month naman yun, 1 month. 1 month ka lang dito. Huwag kang iiyak. Hindi. Ha? Hindi ako iyak. Namumula mata mo eh. Dahil yung ganina yung Sa swimming pool. Okay. Ayan, so wala mo kami masyadong mga ganap ngayon, no, kasi hindi kami masyadong bukod dun sa Enchanted Kingdom tsaka yung iba pang yung pagpunta ng Kasiguran. Yun lang yung banding namin tsaka yung dito sa bahay, yung Pasko, no. Ay, yung Pasko nga tsaka New Year yung wala na akong vlog nung time na yun yata, nag-vlog live lang ako. So yun lang.
dahil limitado ang time namin. Madalas biyahe talaga. No, naubos sa biyahe. Tapos, sa sunod na buwan. Yun usually naman kasi talaga. Pang ilang araw, pang ilang punta mo na dito? Pangalawa? Pangatlo? Pangatlo ng punta ni LG dito. Sa summer vacation talaga kami maraming ganap, maraming ginagawa kasi mahaba-habang panahon talaga. So, yung mga nag-aabang ng banding namin na katulad ng mga nakaraan, sa pa yung mga summer vacation. Kasi itong kasi ilang araw lang daw sinatid pa namin sila. Ilang araw lang sila Giselle at saka si MJ dito. Ang naiwan si LJ lang. At saka yung dalawang bata, si Chari at saka si BBL. Kasi si Chari galing pa sa Isabela. So, kapiraso lang, kaunting time lang, no? Ilang araw lang na nagkasama talaga sila ng 6. No? Kasama si JJ, isang araw lang na buo sila. No? Maliban doon sa biyahe kasi nung sinundo namin yung dalawa sa kasiguran, nandun kasama si BBL at saka si Chari. Tapos sinundo namin si LJ. Tapos nung paghatid, hindi na kasama yung dalawa, si LJ na lang. No, so bitin talaga yung mga time na magkakasama silang 6, no, kasama si Gigi, kaming lahat. So sa summer, yan, sure ball yan, mahaba-habang time natin. Yan. Tapos, kung gusto nyo ng update kay LJ, kung ano nang nangyari kay LJ sa Pinyan, siyempre hindi ko siya mabablog, panoorin nyo sa mga vlog ni Kabungot kasi baka sinabi ko na kay Kabungot every weekend pag wala siyang ginagawa ko, sunduin niya si LJ para magbaling-baling siya sa Pinyan Lamadi, sila sa mag-adventure sa swimming pool, ganun, or kung saan man sila mag-gala-gala. Magkatropa naman sila ni Madi eh. Hindi nyo pala subukang sumayaw ni Madi, no? TikTok. Subukan na. Oh, yan, silang dalawa. Match na match yan sila ni Madi doon sa Pinyan. Sa ang anak ni Kabungot. Doon sila magtutropa talaga yan silang dalawa doon sa sayawan. Yun, mas madalas sila nakikita doon kasi nasa Pinyan lang. Yun, so, paano yan? Natutulog ka na? Or Hindi pa. pwede ka namang sa biyahe matulog na, no? Okay lang kahit na magpuwet ka ngayon. Pag hindi ka makatulog lang hanggang alauna, gisingin mo na ako. Pero ako, ang problema ko mga kasuword, ang tulog ko talaga araw-araw na ngayon ay past 12 na, minsan alas 2. Kaya hindi ko alam kung makakatulog ko ba ako ngayon. Problema ko sa biyahe. No? Basta makaidip lang ako ngayon kahit isang oras lang. Wala na, okay na ako. 2. Tapos babawi din ako ng tulog pag balik na lang dito kasi maghatid pa ako sa Quezon City. Yung birth certificate mo, Andito na sa... andyan na. Pagbalik mo dito, dalaga ka na, baka naman may boyfriend ka na naman doon. Namatay. Matay. Wala naman ang ligaw-ligaw sa'yo doon. Wala namang crush. Wala. Wala kang crush. Wala. Tigas-gas po doon. Pagdating doon, anong mong salita ang Bisaya? Dito, pag nandito ka sa Pilipinas, pag nandito ka sa Maynila, kapag kausap mo ang mga matatanda, kahit hindi matatanda, basta mas matanda sa'yo, lagi kang may upo, ha? Yan. Imbis, pag tinanong kita na kumain ka na, imbis, sa Bisaya kasi mga kasunod, hindi uso ang po at upo, wala yan dun. Pag sinabing, sa Bisaya kasi kumain ka na, kung bibisayain mo yung kumain ka na, nikaon na ka, yun, nikaon na ka, ang isasagot ng mga bata niyan ay, oo. Ganun lang. Kasi hindi uso ang po at upo doon sa Bisaya. Tinuturo is mga Tagalog. So dito sa Katagalugan, kapag ang kausap mo yung mga Tagalog, pag tinanong ka, kumain ka na, hanggang sumagot ng, oo, dapat upo. Maliban na lang kung ang nagtatanong sa'yo ay mas bata sa'yo, o katropa mo, pwede yun. Oo, tapos na. Pero pag mga matatanda, opo, tapos na po. Ganyan dapat. Kasi mga matatanda ang kausap mo. Kasi yan ay paggalang. Di ba ibang-iba, no? Pero, nag-uupo at upo ka naman. Pero huwag mo kalimutan. Lagi mo yan. Lagi yung lalagay sa utak mo na kapag matatanda ang kausap mo, pag Tagalog, po at upo talaga. Nalayo ka na, upo. Pag hindi mo narinig, sabihin ko na, LJ, sagot mo, po, ganun. Po, hindi yung ha, hindi ganun. Pag, kumain ka na, tapos hindi mo narinig, nasa ano po,
Ganun dapat. Yan. Oo, ito. Pag tinanong ka ni Lanay Soward, Lanay Soward, Bisaya eh. Kahit dito. Pag doon sa Bisaya, pag umuwi ka, pag kausap mo mama mo, normal na yun sa mga Bisaya. Pwede nga, tawagin ka, uy, unsa man? Ano yun? Parang ano yun? Ganun lang yung usapan doon. Ang mga Bisaya kasi mga kasunod, matigas magsalita. Kadalasan talaga. No, kahit ako nung, buti nga, medyo na-develop ng bagay yung aking pagkatagalog eh. Dati talaga, naku po, pag hirap na hirap ako magtagalog, nung bago kong salita ako dito, na buti na lang nakakapagsalita na ako ng diretso. Dahil siguro malaking tulong yung pagbablog. Dahil lagi ako nagtatagalog hanggang sa na-develop ko ng bahagya yung aking pagtatagalog. So nakakapagsalita ako ng Tagalog na dire-diretso, pero ang accent ko, ang punto ko, halatang Bisaya pa rin, no? So hindi na mababago yun. At least nakakapagtagalog ako ng diretso. Yan. So ikaw, mag-practice ka na mag-practice ng Tagalog. Yan. Lalo ikaw, first honor ka pa naman. Yan. Mag-aral ka mabuti. Basta huwag mo kalimutan yan, po at opo pag nasa Katagalogan ka. Laging po, opo, ganun. Yan. Tignan mo sila BBL. Pag kinakausap yan sila Chari, lagi sila po, opo. Yan. Yan. Kaya ang mga bata, habang maliliit pa, pag pupunta ng mga Katagalugan, dapat in-orient. Yan. Kasi meron kayong mga ibang mga tao na hindi kayo maintindihan. Merong mga hindi ma-analyze agad pag narinig ka na, pag tatanungin kita, kumain ka na? Sabi mo, oo. Oo, ang sagot mo. Pag hindi ka kilala na galing ka pala sa Bisaya, hindi nila maintindihan yun. Ang isipin nila, ay bastos ng batang to, walang galang, ganun ang isipin nila. Kasi hindi ka nila kilala. Pero pag kilala, sabihin, ay, ano kasi yan, galing kasi sa Kabisayaan yan, hindi pa siya sanay sa po at opo, hindi niya alam yun. So dapat turuan. Ayan. Kapag po at opo ka lagi sa mga matatanda, pag kinakausap ka ng mga matatanda o mas may edad sa'yo, no? Paggalang kasi yun. Pag po, opo ka, ibig sabihin, magalang ka na bata, matutuwa sa'yo yung mga tao. Naintindihan mo? Yo! Alright. Maligo na ako. Sige. Okay, yung pagtulad doon. Dapat yun. Dapat doon, sagutin mo, maligo na po ako. Ganun. Ganyan ha. Maligo na po ako. Kakain na po ako. Alis na po ako. Ganyan dapat, ha? Nailan ko lang po ito kay Mama. At itong isang ko ay magpaalam ka na sa atin mamaya, ha? Saan sila, Chari? Chari, ikaw hindi na kayo sama sa paghatid mamaya. Bakit? Sasama. Si BBL hindi na sama eh. Sasama na ako. Sama ka? Gusto ko katabi ko si RJ ha. Kausapin mo si Kausapin mo si BBL ha. Baka pag nalaman niyang sasama ka, sama na rin yun. Alas 2 tayo alis. Ako, alas daw. At si Mius ay bagsak dahil pagod yan kanina. Si Pangit ay nag-edit at si Jen ay naghanda. Matulog ka ba? Oo, yung konti. Alright. LJ. Nasobrahan naman sa po. Nasobrahan. Isa lang. Handa ka na? Handa na? Okay na gamit mo? Ha? Okay na po. Yan lang? Sige. Maligo na po ako. Hindi ka na, tapos magbihis ka na. Alright. Chari, punta mo na sa BBL doon bago matulog pa yun. Baka makatulog yun, sabihin mo kasama ka. Kasi baka pag nalaman na kasama din yun. So, usapin mo na doon. Kasama doon si Chari paghatid. Si BBL kasi pagod na maghapong ano yun. Naligo yun, sila lahat. Maghapong naligo mula umaga hanggang umuwi na lang kami. Ang pahinga lang yun ay yung pauwi na kami. Ligo sa swimming pool. At ito naman, naligo ka rin naman eh. Na mamaya, magpaalam ka na sa ate LJ mo ha. Tuwan-tuwa ka pa naman pag naglalaro kayo na ate LJ. Ha? Kaya tama na, ano ba yung pinakain mo? Hindi na. Tama na. Dami na kain mo. Oh. Hindi kayo sasama si BBL. Hindi na. talaga siya. So ang oras natin mga ka-sword ay alas 10.
25 na ng gabi, no? At ready na ang lahat. Mamaya sana makaidlip ako. Dahil nasanay na kasi talaga ang katawan ko na alas 12, alauna, hanggang alas 2 simula nung napasabak ako sa Netflix na yan. Nasanay na, ilang buwan na talaga na ang pinakamaagang tulog ko ay alas 12. Yun, tapos pinaka matagal naman alas 2, no? So alas 2 kami aalis. Sana maka-idlip man lang ako para maka-drive ako ng maayos. Pero bago tayo bumiyahe, gusto ko lang bigyan ng credits, i-flex ko to sa channel ko kasi ito ay naka-upload, no, sa channel ni Tuglig. Nagpunta kasi si Tuglig dito nung nakaraan, no. Actually matagal na siyang dapat pumunta sa akin, kaya lang, di ba, lagi akong wala dito. Nung nagpunta kami ng Kasiguran, nagpunta kami ng Quezon City, lagi akong nasa labas. So nung isang araw lang siya nakapunta dito dahil nag-chat ako sa kanya, nandito na ako sa bahay, pumunta kagad siya. Meron siyang binigay sa akin. Gusto ko lang malaman din ninyong lahat, no, kasi siyempre mas marami kasi ang nanonood dito sa channel ko, no. Si Tuglig po ay binigyan ako ng pera po ito, pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kung magkano, no. Meron kasi akong hindi ko alam kung bakit niya ako binigyan nung pagdating niya dito. Pero ang alam ko, binigyan niya ako nung sumahod siya dun sa sa yung ba yung team nila? Hello Weird, no? Sila ni Mika yata ang magkakasama nun, sila. Alam ko sila yon. Ito binigyan niya, pero wala akong sinabi sa kanya kung saan siyang pumunta dito. May nagbigay siya ng cash dahil para doon sa mga tinutulungan ko. Hindi ko alam kung sino yung ibig sabihin niya tinutulungan ko, kasi ako ngayon, kasi sa panahon ngayon, itong taon na to, wala na akong mga tinutulungan na nagbablog ako na may tinutulungan ako, maliban na lang dun sa mga matatanda, no, katulad nila Nanay Lita, Tatay Umi. Yan na lang yung mga talagang mga alaga kong thunders, no, na yung sa gamot, at saka yung especially si Nanay Lita. Yun lang naman yung mga alaga ko ngayon, no. Hindi ko na binablog yan. Yung iba kapag the trip ko lang na i-vlog, no. Pero more on na madalas kong na-i-vlog ay si Nanay Lita, no. Nasama-sama lang, nahagip-hagip sa mga videos ko, or maliban na lang kung gagawa talaga ako ng content na kasama si Nanay Lita. Baka yun ang ibig niya sabihin sa mga tinutulungan ko, or baka may gusto akong tulungan, or yan. Yun siguro yung ibig niya sabihin, kasi nasanay kasi sila na nagtulong-tulong ako dati. So binigyan niya ako, no. At hindi lang ito ang unang beses na binigyan niya ako ng cash. Nung nakaraan din na kasali siya sa challenge ay nagbigay din siya nun, no. At meron kaming inipon ko yung mga pera nila nun, may binigyan kami. Hindi ko lang matandaan kung ano yung ginawa ko dun. So i-refresh ko, isubukan kong i-search kung ano yung ginawa namin dun. Nasa kasama sa Tuglig nun. So ito mga kasoward, meron kasi akong iniipon, no. Idadagdag ko to dun. Kapag nakompleto ko na yun, bibili ako ng gamit, no, para kay Java. Kilala niyo naman si Java. Yan ay mga scholar namin yan, no. Si Java kasi ay nanakawan ng laptop. Yung binili naming laptop noon, matagal na 3 years ago na yata, para kay Java. Pinasok yung kanyang boarding house, no. Yung pinakauna niyang boarding house, pinasok. Tapos nakuha yung laptop niya. So ngayon, ito, isasama ko to doon, itong pera ni Tuglig, para sa makabili ako ng laptop ni Java, kasi kailangan niya ng laptop para sa kanyang sa eskwela niya, sa kanyang architect kasi yung kanyang kurso. So hindi ko alam kung anong diskarte ang ginagawa niya ngayon para makapag-open sa computer, ano. Pero okay pa rin naman yung kanyang pag-aaral ngayon. So ito, ang isa sa mga naipon ko na itinabi ko, si Kuya Noli. Si Kuya Noli, may kasama na yan. Isa yan sa mga makakasama dito, kasi may binigay din si Kuya Noli sa akin. Pero matagal na, no. May binigay din si Kuya Noli sa akin. Nauna siyang nagbigay, no, para kay Java. Tapos si Tuglig, itong binigay ni Tuglig, isasama ko nito doon, no, para makabili kami ng
makabili ako ng laptop para kay Java kasi kailangan niya yun. At yun, maraming salamat kay Tuglig. Yan. So, ito yung katas to ng kanyang ng challenge siguro. So, talagang nagkusa siyang ibigay yan. So, Tuglig, itong pera mo ay malaking tulong to. Magagamit to sa bata, kay Java. At kung hindi lang manakaw yung laptop na to, kapag nabili ay hanggang sa kanyang pag-graduate ng architect ay mapapakinabangan niya. So, maraming salamat sa malaking tulong to. Alright. Namaos ako mga kasword kasi buong araw kami nandun sa resort ni Bustato, mula kaming ginawa doon, magsigaw-sigaw, naglaro ang bilyar, nagkantahan, tapos nagsigaw-sigawan doon sa pool. So maghapon, kaya namaos ako. Parang may nag-chismisan dyan. Parang nag-chismisan. So, what's up mga kasaward? Ang oras natin ay hindi kita. 12:30 na ng umaga at nag-edit pa din ako. Tulog na ang mag-ama. Tapos sa ate Jen tulog na din kasi maaga pa yung biyahe nila. Ako antayin ko na lang sila sasabihin ako pa uwi. Ayan. Si LJ. Paalis na, pauwi na ng Pinyan. Ayan, nagpapahinga na sila. Mga ate nasa kwarto na at sina JJ. 1 minute na lang. Hanggang alas 2 na naman yung araw mga kasaward. Dito na kami nakatulog ni nila Jen tsaka ni LJ. Dahil para siguradong magising kami. Nako, di ba kaalis na ni pangit, no? Tara. Mas pa rin. Papa hindi nasama sa airport dahil may lakad siya ngayon. Tara. Ay, ako na dala lang isa pa. Tara. Ano? Sabay na. Si JJ. Hindi ka na makapagpaalam kayo sa mga kapatid mo. Hindi na namin ginising si Bibela at si Chari mga kasawar dahil late na matulog yung mga yun. Tara na. Tara na. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Dami. May, love you. Ay, sorry. Ayun o. Hindi ubat din. Pa-charge lang ito. Charger mo? Mayroon ako dito. Lagyan na yung iba, kung magdala. Asa yun sa'yo? Ano ang gamit mo? Yan lang. Ito kayo to. Ganyan. Sa inyo, teka. Kulang pa ako. Ininom ko may ng tubig. Tara. Naku, magagalit sa akin yung dalawa. Si Bibela at saka si Chari. Bye, everyone. Nagpaalam ka na kay Bibela at saka kay Chari kahapon? Ha? Ay, sorry. Aga kami kasi at least 2 hours ang biyahe. Medyo mabilis kasi ang takbo ng kapag gusto mong kunin ng 2 hours ang biyahe.
Isang airport dahil medyo malayo. Nasugbo. Wala, hindi nagising sila, no? Hindi nagising sila ng kahawat at gundoks. Dapat kasama ko yung mga yun eh. Madaling araw ba naman, anong oras na natulog yung mga yun siguro dahil nag-i-edit pa yun ng mga vlog nila. Kasama ko rin yung kahapon. Patay ako nito ngayon pag may naka-tricycle na naman mga double park dun. Asa? Dito na ito siya. Gusto yung gulong natin. Ayos naman. Kalimutan ko. Dapat magpagasolina na pala ako kagabi. Meron pa naman kalahati. Wala silang, wala yung mo. Wala, sinabihan ko na sila. Hindi yata nagising eh. Diyan mo na. Dali na lang kasalanan eh. Ano mo, ikaw mo. Ako masara na sa kuwan. Asa? Ay, kasi mo sa na dito sa kuwan. Di, sila daw yung magkuha na. Di man mo pwedeng sulod sa sulod. Ilan lang ikarga sa kuwan. Yun, kuwan ka. Oh. Okay. Ano ba? Okay naman. Okay, basta baka mga hapit-hapit po ko sa kuwan. Quezon City. Okay. Si? Kaya ibabuli man ako diya, ugkuan. Ug katunto ang basing na iyon. Ato ko ta. Ay, pupunta lang sa papa doon. Titin kung ano. Kung may mga nakaharang kasi mga tricycle doon, alam madaling araw, baka tulog pa yung mga tao. Ayusin mo na ni papa. Sama. Sasamahan sana ako ni papa eh. Wala akong kasama. Hindi na. Alright. Let's go. Mas papa oh. Ganda-gandagan. Papa. Ayaw, wala na siguro ng tricycle nakaharang. Inaayos na ni Rigundox at ni ano, ni Kaho kagabi. Ito. Wala yan, abanti lang yun ng kunti pero okay na pa? Okay na, kaya na. Pero mas maluwag sana kung wala talagang tricycle dyan. Okay na? Diba? Salamat. Alright. Alright. Nakalagpas tayo sa matinding pagsubok ngayon. Mahirap. Kung ano, kung walang, kung maliliit lang na mga sasakyan o kaya mga kotse, walang problema dun. Ito kasi sobrang laki, sobrang haba. Kaya kung maaari ay yung mga sabit-sabit ito sa ano. Mamaya may magkaroon naman ng gas-gas na ano yung mga may mga scratch yan na ano yung galing sa mga dahon-dahon na pula ibabaping lang yun eh. Pero yung masagi ka sa mga kahoy-kahoy o lalo ng mga tricycle, mahirap yun talaga, malalim talaga yun. So 2:00 alas 2:12 dito sa airport. Sa 4 na lang.
Wow, busy ang... Ano naman to nga? Gilang tao to kayo nakatato. Ako to naman to sa bungad ang traffic. Traffic. Dito na tayo. LJ, gising ka na? Si Justin, kung saan man, kuyog ni mo? Oo, ay ano? Hindi na eh. Ipapaalam lang kay mama. Mukuyog siya na ako sa parking? Oo, sa parking na kaya ano eh. Antok eh. Matulog, hayaan mo siya matulog muna dyan. Mahaba ang pila mo, ang kailangan mo talaga sila ipila sa baggage. Ayan oh. Alright. Ano ba tayo bardahan? Doon tayo sa 4. Yun. Mabilisan lang to. Tayo. Up. Yan. Yan. No, bumaba pa yung driver. Kala ko okay na yun. Sa kabila. Mayroon din. Hindi pa alis yung isa. Yan. Okay na. Hindi lang. Okay, we're here. Anak. Bye-bye na. Saan eh? Yun eh? Hindi, di ko lang yun. Yung ano ba sa likod, bagay sa likod. Wala natin ang last ng ilaw. Yan lang. Hindi ka mag-cart? Magka-cart. Mas mama. Pwede ba na kuhaon? Wala ka yan. Ha? Bye-bye. Bye-bye. Dati mo na kasama. Dito na tayo magpili. Bakit? Ano? Kabay. Bye-bye. Ano? Okay ka lang? Okay ka lang? Sasamahan ka nila din. Iwan naman sila. Ma, napakikuan diya? Napakibili mo karto? Padala rin. Lagi na pa nga dyan. Padala na ako kung dito mo. Wala. Eh! Ay, ito naman. Sige mo, sinasabi ko nga mo. Pagkakapasok mo na, pagkakalawa-lawan sila. Sige, may paus. Bye-bye. Sige, sino may? Mag-park lang sa baba. Sige, matagal pa yan. Okay na? Bye-bye. LJ. Isa pa. Bye-bye, airport. Ingat. Yung cellphone ni me? Cellphone, wala cellphone? Justin. Tingnan mo, buti. Wala na yata. Okay na? Sarado na ba? Sarado na. Okay.
sila. Ayan. Pipila pa sila mga ka-sword. Diyan papasok. Tapos pipila pa yun sila mga ka-sword, no? Tapos diyan sa papasok pa, medyo busy ngayon ng airport. Siguro dahil uwian na, dahil pasukan na eh. Ano, linggo ngayon eh. Bukas pasukan na, Lunes. Pag nakapasok sila dyan sa entrance, sinamahan sila ni Jen. May iwan na lang kami ni Justin dito. Para, kasi may baggage kasi Nanay Soward, kailangan yung i-check in. Or alam ko pina-check in na yun sa online eh. Nakalagay na kasi dun sa ticket, ay sa check-in ni Jen ay mayroong baggage na 20 kilos. So kailangan niya tayong i-submit dun sa counter. So sasamahan muna nila sinamahan ni Jen sila mama at LG para ma-check in yung baggage. Tapos ako magpa-park muna ako kasi baka abutin pa ng isang oras yun. Isang oras natin ay 4:31. Ang galing, umalis kami doon, nakaalis kami ng Bukana 2:20. Dalawang oras lang. Dalawang oras mahigit ng konti. Si Jen kasi ang nag-aasikaso ng mga ticket namin kapag sa pamilya namin ay merong pupunta ng Mindanao, uuwi ganun or saan man basta mag-aeroplano. Si Jen ang nag-aasikaso ng nagpa-process ng mga ticket online, puro online na. So ngayon magpa-park ako sa baba, antayin ko na lang si Jen na bumaba doon sa parking. Pag na-check-in naman yun sila mama, okay na. Alam na ni mama yun. Yan ang problema pag may baggage ka. Kailangan mong pumila pa talaga dun sa counter kasi sasabit mo yung baggage mo dun eh. Alright, so si Justin ay tulog na tulog pa. Woo! Malungkot yun si LJ. Kagabi pa yun gustong umiyak. Siyempre hindi ko na sinama sila, hindi ko naginising si Bibel at saka si Chari. Diyan, park muna tayo. Alright mga Soward, 5:23 na. Ayan si Jen. Okay na. Balad ako na check-in na sila ang baggage na mama tsaka ni LJ. Nasa departure area na sila. Tama, boarding area. Boarding area. Nasa boarding area na sila. At okay na. Aantay na lang ng aeroplano. Ngayon ay papunta kami ng grabe. Ayun pala yun? Tuli no? Papunta kami ng Quezon City. Ihatid ko lang sila Jen at Justin. Tapos balik na ako na Nasugbo 5:24. Okay ngayon, walang traffic ngayon dahil linggo, daling araw. Pero mamayang hapon sigurado siksika naman sakyan kasi pauwi na lahat yan, pabalik na, trabaho na. Alright mga ka-Soward, alas 5:50. Nandito na kami sa apartment nila Jen. Check lang niya kung bukas mo yung gate. At gusto ko sana magkape pa sa bahay nila, kaso lang ang problem is walang maayos na parking dito. Sobrang dami sasakyan. Hindi makaparada dyan, hindi pwede kahit pa slant dyan, hindi pwede dahil sobrang haba ng van na to. Problema nito parking. Occupied na siya. Kaya na-air ko na lang sila at batch na ako habang may momentum pa. Dahil kapag naka-edip ako, nako, baka mamayang tanghali na ako magising. Nakatulog lang ako ng siguro mga 1 oras lang or mga 2 oras. Ginising kasi ako ng 1:45 eh. So nakatulog ako ng mga magto-12 na eh. So kulang-kulang 2 oras din. Nandito pa, diyan pa si Justin. Natutulog lang niya sa tabi-tabi. Natakpan ng mga upuan.
Chinek lang ni Jen kung bukas ba yung ano nila, pinto, yung gate. Kanina si Jen. May susi pala si Jen sa kanilang, yung pinaka main na pinto nila doon sa kanilang apartment, kasi 3 sila doon. Ang problema lang, may double lock yun. Hindi niya na-message yung mga kasamahan niya doon, kaya dinubulak siguro. Alright, baby. Tulog yapon. Hayaan mo lang muna, wala pa, sarado pa eh. Ayun, pag sumagot. Ginaog lang. Hintay na. Si Justin tulog pa rin? Oo, tulog ka din. Hindi tayo pwedeng umalis dito at nakaharang tayo sa gate. You know. Ding araw pa naman. Okay na? Oo. Si Joe, sana na? Oo. Bukas Yan, na. bukas na. Salamat. 6:08. Oo. Bye-bye. Oh, harag pa, harag pa. Bye-bye. Okay, sige, sige. Tulog ka na doon. Sa Quezon City tayo. Quezon sige. City. Sige, Sige, sige. salamat. Wala, alimtan? Wala na. Ay. Wala naman dagway. Oh, wala na. Okay na? Sige. Sige. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Alright, let's go. Diretso na tayo ng Nasugbo. Okay. Dito tayo sa Susana. Susana ba to? Ano na? Part ng Batangas. Ay hindi, Laguna pala. Susana. Laguna na ba ang Susana? O Muntinlupa? Ano ba yun? Laguna, Muntinlupa. No, kakababa lang natin ng ano, Skyway. Lang. Ano tayong parking? So mga kasword, 10 minutes bago mag alas 7. Hindi ko na kaya, na talagang antok na ako. Kaya dumaan muna ako dito. I-idlip lang ako. I-idlip lang ako ng kahit mga 30 minutes or 10 minutes lang, kasi talagang bagsak na yung mata ko mga kasword. Bitin yung tulog ko dahil maghapon kami sa swimming pool, no? Kasi last day nga ni LG kahapon. Tapos umuwi kami gabi na. Tapos nasanay na kasi ako na at alas 12, alas 2 ang tulog ko. So nakatulog ko mga alam ko mag-alauna na o alas 12. Hindi lang ko sure, pero alam ko naka-idlip din ako ng mga kulang-kulang 2 oras. Pero hindi ako ng oras yun. Kaso walang putol-putol. Kaya bitin. Kaya sinubukan kong bumiyahe na ako kanina papuntang airport. Nagatid ko lang Quezon City kasi balik dito. Hanggang dito lang ang kaya ko. Ayoko na ipilit dahil bagsak ng mata ko kanina sa Skyway. Hindi lang pwedeng tumabi dun eh. Kaya sinikap ko makarating dito. Ganun-ganun na yung mata ko. I-idlip muna ako. Yan, hayaan mo na yan dyan. Check natin. Check ko lang. Grabe si Kuya Noli, ang aga. Pinakaunang nagpapasa ng review sa akin si Kuya Noli. Alright. Yun lang mo makaidlip ako. Hindi ko napapatayin yan.
At medyo mahaba-haba itong pagtulog ko mga kasoward, no? So, para hindi naman kayo ma-boring dyan, makinig na lang muna kayo sa Jumper Sniper Radio Station 28.22. Gumalaw po. Ay, gising pa pala. Wait lang. Maya kunti. Ayan. So, meron pang kadugtong yan, pero yung pagtulog ko yan ay nasa mga 40 minutes yan. Hindi lang sana 40 minutes yan kung hindi lang nalubat yung battery ng GoPro ko. So, ito na. Listen to my radio station. Here we go. Ngayon, si Mrs. Sniper, 10 years na kami. No? Siyempre, banggitin ko na lang din dito, no? Sa mga hindi po nakapanood ng mga pag-reveal ko sa mga bata. No, ang major talaga na ang isa sa mga dahilan na yung kami pa ni Shi noon, di ba, siyempre alam niyo naman na nagloko ako nung mga time na yon na hindi alam ni Shi yun eh. Nalaman na lang niya nung nag-abroad siya. Pero kaya ko pa sanang ayusin yun kung yung mga time na yun. Ang major talaga na dahilan na bakit hindi na nagkahiwalay na talaga kami ng tuluyan ay ayaw ko nga ng long distance relationship nung time na yun. So sinabihan ko na siya nung sinikreto niya sa akin yun eh, na nag-aasikaso pala siya ng pag-abroad dahil sa kagustuhan niya talaga na makaahon kami sa buhay ganun, no? So ang talagang ang mindset niya talaga ay gusto talaga makaahon sa buhay talaga. So mabuti naman, okay yun. Pero sa akin kasi ayaw ko nang maghiwalay kami. Ayaw ko nang LDR, ayaw ko nang maging OFW siya. So hindi ko talaga siya napigilan. Kaya wala na, doon na nagtapos, no? Sa siguro pride ko na rin yun. So wala na, talagang natapos na. Tapos hanggang sa nalaman niya na lang yung mga kalokohan ko. Umamin din ako sa kanya habang nasa abroad na siya noon. Mga time na yun, hanggang sa na humingi na ako ng tawad. Na mabilis niya akong napatawad. Matagal na, tapos kanya-kanya na kaming buhay na. Kanya-kanya na trabaho na sa abroad hanggang sa naging nagpatayo siya ng bahay. Hanggang yun, kung ano man yung narating niya ngayon, no, naging successful siya, no. So, yun. Ako naman hanggang sa nagkakilala kami ni Ann, no, yung time na yun. So, eto, si Mrs. Sniper ay kaya ko pinakasalan yan kasi siya yung nakikita ko na perfect wife for me. English man. English. Perfect mga kasoward, no, kasi di ba nga siguro kung hindi kami naghiwalay ni Shi noon, baka pwede siguro na kami pa hanggang ngayon kung hindi siya nag-abroad. Pero siguro talagang sinadya yun, or talagang yun talaga ang yung destiny namin dalawa, no, para bawat isa sa amin ay magtagumpay sa buhay, you know. Kasi kung hindi ko siya pinaalis noon at nakinig siya sa akin, hindi ko alam kung maging maayos ba ang buhay ko namin or maging vlogger ba ako ngayon. Wala, hindi ko alam eh. Kasi nung naghiwalay kami, nagsikap talaga siya eh. Nagsikap siya para sa mga bata. Tapos ako naman, bago lang ako nagsikap kami na ni Ann. So yan, lumaya kanya-kanya na kaming buhay. So si Mrs. Sniper, pinakasalan ko siya kasi nakita ko talaga sa kanya na siya talagang perfect na wife, no, para sa akin. Alam nyo, dahil ang tagal naming nagsama, no, nung time na hindi pa kami kasal, mga kasoward, hindi niya pa alam ang tungkol kay MJ. Ang alam niya ay si MJ at saka si Jessie lang, no. Si Mrs. po ang nagpapaalala sa akin lagi na magpadala ka na kay MJ, magpadala ka na kay Jessie. Hindi pa ako vlogger noon, Facebook pa lang, wala pa akong kinikita. Yan. So nakiusap ako sa kanya na kasi si Mrs. mga kasoward ay may trabaho dapat yan, no. Tapos nag-aasikaso na yan ng mga papeles, no, dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Dahil may pinag-aralan yan, kasoward, hindi ko alam anong pangalan ng college na pinag-aralan kung saan pumapasok si Mrs. noon. Kalimutan ko yung pangalan ng college school dito, sana Subo lang yun. So magtatrabaho dapat yan. Ngayon nung naging kami na, hindi ko siya pinayagan na magtrabaho nung nandiyan na si Trixie. So medyo mabigat yung
ginawa kong desisyon para sa kanya kasi siyempre masakit din yun para sa pamilya niya, lalo na kay sa mama niya, si Miray, si Mama Miray, no? Kasi siyempre para makakatulong din sa pamilya niya eh. Sabi sa kanya nung naging kami na nandiyan na sa BBL, subukan mo lang magtiwala sa akin kasi subukan ko yung YouTube ganyan, baka magkapera tayo dito. Nagtiwala siya sa akin, so hindi siya nagtrabaho, hindi siya mag-abroad, no? Sinabi ko na sa kanya na kapag nag-abroad ka, kasi may balak siya eh, mayroon nang kumukuha sa kanya sa abroad eh. Kapag nag-abroad ka, magipaghiwalay ako sa'yo. Ayaw ko talaga, ayaw ko ng long distance relationship. Kasi pakiramdam ko kaya kong magtagumpay sa buhay sa pamamagitan ng ibang paraan. Yun nga yung pagbablog. Ngayon, nakinig siya sa akin, hindi siya umalis. Ngayon, hanggang sa ganito na ang nangyari. No, ganito na ang nangyari sa amin. So, nung naging kami ni Mrs., doon po nagbago ang buhay ko mga kasubad, lalong-lalo na nung lumabas si BBL. Actually, dyan talaga nag-umpisa. Nung lumabas si BBL, nakita ko si BBL kasi may mga katarantaduhan pa talaga akong ginagawa dati eh. No? Lalong-lalo na yung mga pambababae, ganun. Kasama na yan eh, alam nyo naman yan eh. Nung panahon na wala pa ako sa katinuan nun, nung lumabas si BBL, doon ako nagtino talaga. No? Nag-focus talaga ako sa pagiging ama. No, kasama na si Chari kasi nakilala ko si Mrs. Nandyan si Chari. Sabi ko na sa kanya noon dati na talagang yan ang inaalala niya, paano si Chari, paano si Chari kung magiging tayo. Ayan, so ako sabi ko sa kanya, akong bahala kay Chari, ituturing kong tunay na anak yan. So nakikita nyo naman yun. So yun, naniwala siya sa akin, nagtiwala siya sa akin hanggang sa yun nga, talagang nabago trabaho ako. Tapos pagka day off, diretso ako sa bahay, si BBL, lagi kong ano yan, yun lagi ang nasa utak ko. Siyempre masakit din sa part ko dahil alam ko na meron pa akong ayusin sila MJ at saka si Jessie Ray. So doon muna tayo sa kay BBL. So ang laki nang nagbago nung nakilala ko si Mrs. Sniper. Talagang tumuwid yung buhay ko, no? Naging mature, mag-isip kahit na patawa-tawa lang ako. Kumbaga pagdating sa pera, talagang naghanap ako ng paraan paano makausad, paano kumita, paano maayos yung mga buhay-buhay. Okay. Ngayon mga kasawer, direkta na tayo dito sa anong naging vlogger na ako. Ito na mismo kung ano man ngayon ang nangyari, no? Yung mga nagsasabi po na ng bash na dapat kay Mrs. Sniper magtrabaho, no? Walang ginagawa, no? Ako po ang may desisyon nun, no? Kung kayo kailangan nyo magtrabaho ang mga asawa ninyo, gawin ninyo kasi hindi tayo pareha ng estado. Ako, hindi kailangan magtrabaho ni Mrs. Sniper kasi hindi ko siya pinagpatrabaho. Unang-una, yung kinikita ko sa pagbablog ay ang kinikita ko sa pagbablog mga kasword, no, sa isang video ay kaya na po kaming pakainin ng isang linggo. Yan. Ilang beses ako nag-upload, ilan pa ang mga views ko sa isang araw, no? So hindi to pagmamayabang ha. Ibig sabihin sobra-sobra na po yung pangangailangan namin. Hindi naman ako materialistic na tao eh. Para na sa lahat sa mga bata at saka sa pamilya ko ang mga ginagawa ko ngayon eh, no? Kaya si Mrs. doon lang yan sa bahay, no? Or sa mga kaibigan, nandun sa bahay minsan, nagluluto ng pagkain ko, nag-aalaga, lalo na ngayon kay LJ, no? Siya ang mga naka-assign sa mga bata, si Chari, si BBL, lahat-lahat, no? Which is hindi po ninyo pwedeng gawin yan. Yung mga basher lang ha, kasi wala kayong kakayahan, taghirap po kayo. Di ba? Kailangan magtrabaho ng mga asawa ninyo kasi hindi nyo kayang magbigay ng maayos na baon sa mga anak niyo pag nag-aral. Dahil mahirap nga po ang kalagayan ninyo, no? Dahil nga sinabi ko kanina, ang mga bashers ko po ay mga taghirap sa buhay, kaya nainggit na lang, kaya nang bash na lang, no? Kung ang inyong asawa ay kumikita ng minimum at mayroon kayong mga anak, ngayon kung ikaw na asawa tapos ikaw yung namba sa akin, tapos wala kang trabaho, ibig sabihin inutil ka, wala kang kwenta dyan sa pamamahay ninyo, tapos nang babas ka pa sa amin. Naisip niyo ba yon? Kayong mga nang bash na sinasabi na si Mrs. Sniper
ay walang ginagawa, naisip niyo ba na yung asawa ko na walang ginagawa ay kayang gumising na dumiretso sa Starbucks? Ha? Kaya naisip niyo ba yun? Ibig sabihin hindi niya kayang magtrabaho dahil sapat na sobra-sobra pa yung kinikita ko para sa pamilya namin. Kayo, pagising nyo, kailangan yung maghanap ng 5 piso o 10 para makabili kayo ng 3-in-1 na kape. Na, kita nyo yung diferensya? Yan. Yung nang bash lang sa akin na baka si ma-misinterpret, hindi ko nila lahat. Nga. Hindi ko nila lahat. Yan. Kailangan yung kumayod ng kumayod. Dahil hindi tayo parehas ng level ngayon sa buhay. Ako, kami, kaya kong pakainin ng steak yung aking mga anak ng umagahan. Ikaw na nang ba sa akin, itlog lang ang kaya mong ipakain sa mga anak mo, pamilya mo, di ba? Kaya kong bumili ng motor lang, kaya kong bumili ng motor eh. Ikaw, kaya mong mag-tricycle papuntang school, hatid ang mga anak mo. Nakita nyo yung, sorry ha, real talk tayo ha, papasensya na, sabi ko nga sa'yo, sasampalin ko kayo ng kahirapan eh, no? Hindi ako nagmamayabang in general, gusto ko lang ma-real talk yung mga nangbabas sa akin, dahil alam ko na yung mga nangbabas sa amin ni Mrs. ay mababang klase kayo na level sa lipunan kaysa sa amin ngayon. Oo, dumaan ako sa ganyang estado ng buhay, mahirap, pero ngayon dahil medyo nakaangat-angat na kami, ako, siguro may karapatan ako ngayon magyabang, hindi sa in general, doon sa mga nangbabas, yung mga nagsasabi na si Mrs. ay walang ginagawa. So ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ni Mrs. para lalo kayong sampalin ng kahirapan. Unang-una, meron akong 3 account sa YouTube. Lahat ng account ko sa YouTube, hindi ko po alam ang password. Hindi ko po alam ang mga mechanics dyan. Si Mrs. po lahat ang admin, nagmamanage dyan. Kapag nagka-problema, password, Google, sa lahat, kahit Facebook ko, si Mrs. ang nakakaalam. Wala pa ako, ang alam ko lang ay mag-upload. Kasi nga hindi ako maalam sa ganyan eh. Ano? Hindi ako maalam sa mga ganyan. Si Mrs. lahat yan. Lahat ng mga kinikita ko, no? Ang 3 bank account ko, 3 ATM ko, si Mrs. may sariling bank account niyan para doon sa kanyang Mrs. Sniper na ako rin naman ang nagbablog. Yung aking Japper Sniper may sariling bank account niyan. Yung Japper the Sniper na bago may sariling bank account niyan. Lahat po yan si Mrs. po ang nagmamanage. Si Mrs. po lahat ang may hawak ng pera na yan. Kapag nagbabayad ako ng lupa, hindi po ako marunong sa mga online banking. Si Mrs. po ang magpapasa ng pera kay mamo, lahat ng mga transaksyon na magbabayad ka ng 50,000 sa lupa, kung gaano man kalaki ang babayaran, hindi po ako marunong. Ako po ang alam ko lang mag-withdraw, kukuha ng cash para ibayad ng cash to cash. Pagdating sa mga online, si Mrs. po ang may alam yan. Kapag umaalis kami, yung mga RFID ng sasakyan, kay Mrs. po ako. Si Mrs. po ang nagbibigay GCash, kailangan mong hulugan to. Kapag kumakain kami sa restaurant, kapag wala po akong dalang cash, si Mrs. po ang nagbabayad sa GCash. Tatawag po ako doon, baka pwede mong bayaran to yan. Si Mrs. po lahat, no? Kapag mga December, nagbibigay ako ng mga bonus sa mga tao, si Mrs. po ang gumagawa nun. Yung mga tauhan na nagtatrabaho sa bahay, mga sahod, si Mrs. po yun. Kapag nagbali yung mga tauhan ko, pabali mo na ako ng ganito, kay Ann po yung nagsasabi, no? Si Ana po ang nag-manage sa pamamahay, ako lang po yung nagpo-provide ng pera, no? Sa pamilya namin. Pero kapag kailangan ko ng pera, nagsasabi ako sa kanya kasi nga siya na ang nagma-manage doon, no? So yung sinasabi ninyo na pamadyong-madyong lang yan si Mrs., walang ginagawa, ganun po ang ginagawa niya, hindi po biro yun. Siya po ang nagma-manage. Hindi niya po kailangan magtrabaho. So lahat po ng sinasabi ko na yun, hindi niyo po kayang gawin yun, yung mga basher ko. Bakit? Dahil wala po kayong pera. Wala po kayong bank account. Kung meron man kayong bank account, walang laman. Hindi nyo po kayang tumawag sa asawa ninyo na baka pwede mong bayaran tong ganito kasi wala kayong ganong ipon. Dahil sinasabi ko sa inyo, ang mga bashers ko ay mas mahirap po sa akin. Hindi nyo po kayang gawin yun. Isa pa,
Kapag nagpadala ako ng allowance kay LJ, si Mrs. po ang nagpapadala nun. Minsan inutuusan niya si Rhea. Kapag kailangan ng allowance ng mga bata, si Jessery at si MJ, si Jessery, minsan doon na yun nagsasabi mismo rekta na kay Ann, minsan sa akin. Pero ngayon, minsan ang nagpapadala na mismo si Mrs. na yung mismo pupunta sa Palawan. Pero ang nagmamanage po dyan, nagpapadala, pag nag-chat sa akin si Jessery, Papa, wala na po kaming allowance, ipapasa ko lang yan kay Ann. Naubusan ng allowance sila Jessery at si MJ. Matik yun. Uutusan niya si Mika o kaya si Rhea, magpapadala sa Palawan o kaya sa Cebuana. Si Mrs. po lahat ang nang-manage yan, mga kasoward. Si Mrs. Sniper, akala nyo pa tayo-tayo lang yan dyan, patawa-tawa lang yan, pa madyong-madyong lang, kasi naglalaro ng madyong si Mrs. Katuwaan nila yan kasi wala siyang ginagawa talaga sa bahay, maliban na lang naglilinis-linis, yun, wala siyang trabaho na pinagkakitaan namin dahil hindi ko po siya pinagtatrabaho. Dahil kapag pipilitin niya po kung pinilit niya na mag-abroad talaga o kaya magtrabaho sa somewhere sa Maynila, yun kasi yung mga inaasikaso niya, makikipaghiwalay po ako sa kanya nun. Ayaw ko na kasi naramdaman ko na magiging okay na kami. Yan, magiging okay na yung dahil sa pagba-vlog. So ang ginagawa ko sa kanya, ako ang bahalang magtrabaho sa pamamagitan ng pagba-vlog, lalagyan ko ng lalagyan yung mga bank account natin, ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala dyan. So kapag bayaran na lahat ng mga bills, ang dami kong hinuhulugan na lupa, pati yung mga motor na hinulugan ko kasi umutang din ako ng mga motor, mga kasoward, yung sasakyan, na hinuhulugan, na binabayaran ko. May binabayaran ako sa sasakyan. Lahat ng transaction, si Mrs. Sniper po ang gumagawa nun. Which is, hindi nyo po kayang gawin yon sa mga bashers ko dahil wala pong mga laman ang bank account ninyo. Saktong-sakto lang yun yung mga pera ninyo para doon makasurvive kayo sa isang araw. So pasensya na, sorry kung narilito ko kayo, masakit man, pero kasalanan nyo yan dahil mali yung mga sinasabi ninyo. So anong gagawin ko? Napakasarap ng buhay ng asawa ko, mga kasword, dahil sobra-sobra po ang blessings na binigay sa amin ng Panginoon. Hindi ko na siya kailangan pang magtrabaho ng magsahod ng minimum, di ba? Hindi na, kasi nga sobra-sobra na. Basta ang asawa ko, sige, mag-ano ka lang dyan, kung gusto mo mag-Starbucks ka. Ang ginagawa lang niya talaga ngayon, para pagpawisan siya, ay maglinis-linis dun sa bahay. Tutulungan sila Melay, yan, o kaya mag-jogging-jogging, magmamadyong-madyong. Ganun po kasarap ang buhay ng asawa ko. Hindi ko po siya pinapahirapan. Which is hindi nyo po pwedeng gawin yan dahil kapag ginawa ninyo yan, sa mga bashers ko lang to gugutumin po kayo, magugutom kayo sa loob ng isang araw dahil hindi po kayo nagtrabaho. Kapag kayo ay magmadyong, magugutom ang pamilya ninyo. Kapag kayo ay nag-jogging, wala kayong kikitain. Kapag kayo ay nag-Starbucks, wala nang matira sa pera ninyo. Ang kailangan nyo ay mangutang ng mangutang para pambayad dun sa pinang-Starbucks ninyo. Ganon. Ngayon, alam nyo na. Alam nyo na kung anong papel ng asawa ko sa buhay ko. Ako ay ginagampanan ko lang yung pagiging haligi ng tahanan. Pinoprovide ko lahat ng kailangan ng pamilya ko, lalong-lalo na sa financial. Si Mrs., di ba, may tinatawag ina ng, ano ba ang ilaw ng tahanan? Siya po ang nagmamanage dun sa bahay namin. Siyempre, hindi nyo makikita yan dahil hindi ko naman siya sinasama sa vlog hindi ko naman in-explain yan sa inyo. Ngayon, nagkaroon ako ng mga mangilan-ngilan na may mga magko-comment doon. At least, di ngayon, nasampal kayo ng kahirapan ngayon. So kung bakit si Mrs. Sniper ay hindi ko pinagtatrabaho yan dahil sobra-sobra po ang kinikita ko sa pagbablog para sa araw na to, dahil hindi naman kami materialistic na tao Hindi naman namin kailangan kumain ng steak araw-araw, kumakain kami ng tuyo kung ano yung mga kinakain ko, ganun pa rin O siyempre, yung mga kinikita namin, nakakaipon kami. Kaya ang ginagawa ko, nag-invest ng mga lupa. Ang isang binabayaran kong lupa na mga titulado yun Yung isa kasi nakapangalan kay Mrs. Sniper. Hindi pa kami kasal, pinapangalan ko na sa kanya yun. Dahil sa sobrang tiwala ko sa kanya, dahil alam ko na sarili ko na magpapakasal na kami nung mga time na yun. So meron pa akong yung kay Mamo, yan, yung sa Mindanao, dalawa nabili kong lupa doon. Kasama ko yan si Mrs. niyan.
no? Yung pagpunta ko ng kasiguran, hindi ako makakapunta doon na nandun si Shay kung hindi ako pinapayagan ni Mrs. So, ganon kalaki ang tiwala niya sa akin ngayon. Dahil ako ngayon mga kasaward ay puro sa mga bata na ang ginagawa ko. Makita ko lang ang mga anak ko na may baon na ganito, mabibigyan ko sila ng ganitong baon na hindi sila magugutom sa school. Tigilan yung anak ko, di ba? Yun yung sinasabi sa akin ng amo ko dati. Jeff, ngayong vlogger ka na, bago ako nag-resign doon, ano, kumusta naman? Sinabihan niya kasi ko ang kailangan mong balikan yung mga anak mo. Sabi ko, yes sir. Pero kay English sabi ko, I'm happy na hinaharap ko yung mga consequence ng mga kamalian ko dati. So ito na yun. Maligaya ako sa ginagawa ko ngayon mga kasaward, na kumikita ako ng ganito, pero para yan sa mga anak ko, para sa asawa ko. Bukod sa mga nag-i-invest ako, binibigay ko yung mga allowance ng mga anak ko hanggat kaya ko, hanggat maayos pa yung mga kinikita ko ngayon. No, bumaba ang mga views ko ngayon, pero kayang-kaya ko pang punuin yung mga kinikita ko noon. So dinadaan ko na lang sa paramihan ng mga upload. Okay? Ang minsan nagkaroon lang kasi ako ng editor si Pangit, pero dati ang naglalagay ng mga ads sa mga vlog ko si Mrs. Sniper na. Yan. Kapag nung nag-boom na ako sa YouTube, nung nag-boom akong mag-private, pa-private ko lang yan, tapos lalagyan ko ng thumbnail, lalagyan ko ng mga title. Pag lumaot na ako nun, si Mrs. nang bahalang mag-public nun kung anong oras na mga sinasabi ko. Lagyan mo na lang ng ads yan na kapag okay na, ikaw nang bahala. Si Mrs. po yun, no? Kapag naubusan ng load Smart Globe, si TM, si Mrs. Sniper po ang nag-aasikaso doon. Ibig sabihin mga kasaward, hindi ako magiging successful sa buhay ngayon kung wala si Mrs. Sniper. Siya po ang katuwang ko sa lahat ng mga bagay na narating ko ngayon. Which is, hindi po ninyo kayang gawin yan. Dahil masama ang pakinggan, binas nyo ako eh. Hindi nyo po kayang bumili ng lupa. Hindi nyo po kayang maghulog-hulog ng lupa. Hindi nyo po kayang magbigay ng 200 pesos na baon sa isang bata na elementary dahil kapos po kayo. Kayong mga basher ha. Kayong mga basher. Hindi ko nilahat ha. Kaya sabi ko sa inyo, magiging mayabang ako ngayon. No? Ipinagyayabang ko yan, itong kayabangan ko ngayon, no? Pinagyayabang ko yan sa inyo na nagsasabi na si Mrs. daw batugan, wala daw ginagawa, walang ginagawa. Yan, ipinagmamayabang ko to sa inyo ngayon. Sasampalin ko kayo ng kahirapan, at totoo naman, dahil wala po akong basher na mayaman. Ang mga basher ko po ay mga mahihirap, no? Tumawa. At kayo yun. Pero sa mga solid na supporters ko, hindi ko ipagmamayabang to. Ipinagmamalaki ko to. Yung mga achievements na to, ipagmamalaki ko to sa kanila dahil sila naman talaga ang dahilan kung bakit ako isa sa mga dahilan, no? Dahil sila nagpapasahod sa akin eh. Mga solid supporters ko eh. Ipagmamalaki ko to sa inyo na nagmamayabang ako dun sa mga bashers ko. Yan. So, hindi to mami-misinterpret ng mga solid supporters sa akin, no? Dahil ako ang sinasampal ko lang naman ngayon sa kahirapan ay kayo na nangbaba sa akin, no? So kayo yung may mga crab mentality. Yung mga nangba sa akin, sila yung mga nakita nila na umangat ako sa buhay, tapos sila dugot pawis na ang inilaan nila, hindi pa rin sila nakaahon sa buhay, hirap pa rin sila. Imbis na anong tawag niyan, i-congrats nila ako or i-appreciate nila yung success ko, ang ginagawa ninyo, kayong mga basher na nag-comment, yung basher lang ang ginagawa ninyo, hindi mo madadala sa hukayan, hindi mo madadala sa langit yung mga material na bagay na yan. Ganon ang inyong mindset. Kapag nakakita kayo ng umangat, bili ka ng sakyan, bili ka ng sports car, bili ka ng mga gamit, hindi mo naman madala sa hukayan. Ganon ang mindset ninyo. Kaya nga ini-enjoy namin kung kami ay nakaangat sa buhay, nagkaroon ng successful na buhay, nakabili ng mga bagay na hindi namin nabibili dati. Ini-enjoy namin yun ngayon. Dahil nga hindi nga nadadala sa hukay yun.
Kaya pag namatay, at least nag-enjoy kami sa buhay. Kasi nga, hindi madadala sa hukay. Pero kayo, ang sabi nyo, hindi madadala sa hukay, naiinggit kayo. Kayong mga nagsasabi ng ganyan, deserve ninyo na maging mahirap. Dahil wala kayong pag-asang makaahon dahil sa pagiging crab mentality ninyo. Dahil ganyan ang inyong mindset. No? Instead na, aba, ang nakaahon sa buhay, ano kayang ginawang diskarte niya? Sana maging inspirasyon siya sa akin. Dapat gawin yung inspirasyon. Gusto ko rin umahon sa buhay. Kailangan, kung kaya niya, kaya ko rin. Putang ina, ang ginawa ng iba. Hindi. Lalaos ka rin. Ano ba? O, di ba? Kayo din yung mga basya na nagsabi na laos na ako, laos na si Japper, laos ka na. Bakit? Alam nyo ba ang mga tao na nagsabi ng laos? Sila yung mga tao na gustong sumikat pero hindi talaga sumikat, hindi nakatikim ng kasikatan. Kaya, nang babas na lang. Uulitin ko ha, itong mga sinasabi ko ngayon ay para lang to doon sa mga nang bash kay Mrs. Sniper. Dahil alam ko naman na haters talaga kayo, no? Sabi nga nila, haters always haters yan kahit paano pang gawin mong maganda, no? So kung kayo ay natamaan sa sinasabi ko at siguradong sapul na sapul kayo, no? Huwag nyo na pong ikumpara ang mga sarili ninyo, no, sa asawa ko. Dahil ang asawa ko, kahit matulog yan ng late, alas 12 ng madaling araw, paggising sa umaga niyan, kapag sinabi niya na gusto ko ng Starbucks na kape, kayang-kaya niya. May sarili siyang nasa kanya yung ATM ko no, kayang-kaya niya. Kung gusto niyang pizza, kayang-kaya niya, no. Sana mag-gets yung logic, no, yung logic ng mga sinasabi ko, no? Kapag gusto niya ng halimbawa, yung wag yung sasakyan, hindi ko kaya yung mga sasakyan para ng mga kaskas Mio. Pag sinabi ng asawa ko na, Jeff, gusto ko ng Mio, kayang-kaya niya yun. Nandyan sa yung ATM, bumili ka. Hindi nyo kayang gawin yan. Hindi nyo kayang gawin. Wala kayong ganyang kakayahan. Yan. So, sinampal kayo ng kahirapan ngayon. Ngayon, alam ko ang nasa isip ninyo. Ang yabang mo. Mawawala din yung pag ikaw bumagsak, pag humanda ka sa amin, ayun, ipagdasal ninyo. Ipagdasal ninyo na bumagsak ako. At ipagdasal ninyo na mabilis yung time na yun. Dahil baka mamaya patayin na kayo ng mga time na yun, no? Yun ay ipagdasal ninyo para naman makaganti kayo sa akin. O kaya magsikap kayo, no? Umahon din kayo sa buhay kapag naging mayaman kayo o may pera na kayo, at kapag nalagpasan nyo na ako, pwede nyo akong balikan. Japper, ako yung basher mo na nirel talk mo na mahirap ako noon o ngayon, o di saludo ako sa'yo, o di congrats, at least naging inspirasyon ako. Pero hanggat hindi nyo kayang, no, hanggat kaya kong bumili ng bulalo at kayo hanggang bagoong, wag muna kayong makikipagmataasan sa akin dahil sasampalin ko kayo ng kahirapan. Yan. Para yan sa mga bashers ko. Malinaw? Malinaw mga kasoward. So, yung mga nagkukumpara kay She at saka kay Mrs., normally wala akong problema dun. Normal lang yan kasi kung gusto niyo mukha ni She, okay yan. Kasi pinag-usapan kasi namin yun, sino pinakamaganda. Yan. Normal yan, wala tayong problema dun kasi. Pero yung mga nagsasabi ng masama, yun ang may problema. No, yun ang mga gusto kong sampalin ng kahirapan. Okay? So, pasensya na kayo. Kasi yun yung mga crab mentality. At saka mga kasor, nag-iisa lang yan si Mrs. Sniper. Wala po kayong makikita. Kung meron man, baka once in a blue moon na ganyang asawa na kasundo lahat ng mga anak ko, kahit iba-iba ang mga nanay, na nagkakaisa kami. Tanggap lahat ni Mrs. No? Tanggap niya lahat. Ako rin naman, simulat sa pool pa lang si Charlie, tanggap ko na. Kaya perfect kaming dalawa. Hindi ako talagang 100%, no, ang kaming couple, no, ni Mrs. Sniper, Chopper Sniper at Mrs. Sniper. Bihira po ang may ganyang babae, ganung kabait na asawa. Kung sa inyo, yung mga nang baba sa akin, baka mayroon din kayong ganyang sitwasyon, sigurado ako, warsyak ang pamilya ninyo. Di ba? Warsyak yun. Okay. So, pasensya na ha.
pasensya na sa mga ma-misinterpret to. Uulitin ko, ito ay para lang doon sa mga bashers na nagko-comment. So, wala na. At wag niyo akong sasabihan na ako ay mayaman, milyonaryo. Ako ay may pera din. May ganito din ako sa bangko dahil wala pong may pera na magsasabi na maraming pera. Walang mayaman na magsasabi na ako ay milyonaryo. Dahil kapag lahat ng mga tao na nagsasabi na mayaman ako, hindi po tunay yun. Hindi po pinagmayabang ang mayaman. Hindi po pinagayabang yan. Ako, hindi ko sinasabi na mayaman ako. Ang sinasabi ko lang na may pera ako ngayon dahil nakakaangat ako sa buhay. Pero, mapapatunayan ko naman sa inyo yan dahil naka-vlog ako. Daily vlog ako. Alam nyo naman ang nangyayari sa akin eh. No? Pero, hindi ko pinagmamayabang yan sa community ko, kundi pinagmamalaki ko yan. Lahat ng mga achievement ko sa buhay, especially yung nagkaroon ako ng asawa na katulad ni Mrs. na naintindihan lahat ng mga nakaraan ko, pati tanggap niya yung mga bata. Perfect na sa akin yun. Nagpapasalamat ako kay Lord. Vlog ko ako. Nagpapasalamat ako kay Lord Jan. At syempre nagpapasalamat din ako mga ka-Sword dahil sa kabila ng gusot na nangyari na gawa ko sa pamilya ni She, no, at saka especially mismo kay She, no, nagpasalamat din ako dahil napatawad nila ako. Nagpasalamat ako kay Lord, no. So uulitin ko, hindi man naging kami ni She ang nagkatuluyan mga ka-Sword, siguro isang paraan na rin yun, no, siguro pinahintulutan na rin siguro ng Panginoon yun para magkanya-kanya kami buhay at ngayon parehas kaming successful. So maganda na ang buhay ni She ngayon, okay na rin ang buhay namin, no? So ganun lang, past is past na yun. Ang importante, matagal ako humingi ng tawad sa kanya, matagal na. Napatawad na ako ni She, matagal na. So ngayon at least kami, maganda ang relasyon namin ngayon bilang mga magulang sa mga anak namin, no? At nagpasalamat ako dahil naintindihan niyo ni Mrs. Sniper. So yun lang po. So wag niyo nang bigyan ng wag niyo nang bigyan yung mga mapapanood ninyo sa vlog kapag yung itong mga nakaraan na magkasama kami nagpunta ako ng Kasiguran, nandun si She. Hindi maiwasan talaga na masama siya sa video dahil nagpaalam naman ako sa kanya. Di ba, marami din nag-request, gusto niyo makita yung ex ko. So pinayagan ako na siya, pinakita ko siya. Normal lang na matataas talaga ang views ko doon dahil bago yun eh. Marami talaga nag-aabang doon. Normal yun. So salamat sa lahat ng mga nanonood. So yung mga lahat na naka-appreciate kay She, salamat, no. Alam ko maraming nag-request na gusto niyo mag-vlog na rin siya. Ewan ko lang, pero hindi yun malabong mag-vlog yun kasi nasa yun, sa Europe yun eh, magtatrabaho, malaki ang pera doon. Malaki ang kinikita naman, wala nang time yun para mag-vlog, no. Kung na-appreciate nyo sila doon, alam ko ma-appreciate nyo kasi ang babait nila. So maraming salamat, no, para sa mga anak ko. At salamat din sa mga naka-appreciate kay Mrs. Sniper. Alam ko naman marami na ako napanood, nakita mga comments na talagang na-appreciate nyo ang pagiging asawa ni Mrs. Sniper at saka ang kabaitan niya. Sobrang bait ko ng asawa ko na yan. Kaya yung mga nagsasabi na walang ginagawa si Mrs. Sniper, ngayon alam nyo na. Ha? Alam nyo na. Kapag lahat ng mga lakad namin, lahat ng may mga kinalaman sa pera, lahat ng bayaran, si Mrs. po ang gumagawa, nag-aasikaso po nun. Transaction, bangko, kapag pinatawag ako sa bangko, kapag may nagkaroon ng problema, si Mrs. po ang nandun makipag-usap, no? Yung sa mga credit cards, hindi ako marunong yan, si Mrs. po yan. Ngayon, walang ginagawa si Mrs. Yun ang sabi ninyo. Nang bash lang talaga kayo. So yung mga lahat naman nagsabi nyo, lahat ng mga sinabi kong ito ngayon, lahat ng pagmamaangas ko, pagmamayabang ko, para yon sa inyo na nang bash kay Mrs. Nang maling akala. Sinampal kayo ng kahirapan ngayon. Ngayon magsikap kayo sa buhay para makaganti kayo sa akin, no? Kasi alam kong taghirap kayo. Ngayon magdasal kayo, alam ko pinagdadasal nyo na sana maghirap ka ulit. Ewan ko lang, sa tingin ko depende sa akin kung gagawa ako ng katarantaduhan, no? Kasi hiningi ko na to kay Lord eh. Lord, bigyan mo ako ng chance na magkaroon ako ng maayos na buhay para maayos ko yung pamilya ko, lahat ng mga gusot ko. Pinagbigyan ako eh. No. Pinagbigyan ako eh, kung tuloy-tuloy pa rin ako sa kanya. Hindi man ako nakalimot sa kanya, tumatawag pa rin ako sa kanya, humihingi ako ng gabay eh. Eh kayo pinagdadasal nyo na ano eh. Pinagdadasal nyo na bumagsak yung kapwa nyo.
Eh ako, lagi akong tumatawag doon na gabayan niyo po ako sa mga gagawin ko. Ayan, hindi ko na alam kung anong naisip kong content, Lord. Bagsak na ang views ko, bigyan na naman ako kahit 100,000 lang. Sabi ni Lord sa akin, Jeff, kausapin mo yung ex mo. Try mo kung papayag siya na ma-vlog. Ayun, ginawa ko. 200,000 views. Putang ina. Nalubat na yung battery pala. Alas 8:05 na. Grabe, nakatulog ako mga isang oras. Ayos na yun, isang oras na. Okay na yun mga kasword. Yun. Dahil sa init, nagising ako. Sobrang init na sa loob dahil hindi ako nag-aircon eh. Yun. Ito muna, kaya bantayan nyo muna itong ban. Iihi lang ako. Alright. Check ko muna. Baka may mga nag-message na sa akin. Wala pa. Okay. Aray ko. Alright. Ayos na mga kasword. So yan lang po ang ginagawa, no? Ginagawa ko kapag para makasurvive sa mga long drive ganun. Hindi po ako umiinom ng mga Cobra o ano mga energy drink. Ang ginagawa ko po ay tulog talaga. Inlip. Yan po ang pinaka perfect mabisa at pinakatamang gamot kapag ikaw ay inaantok, matulog para hindi ka maaksidente. Bye-bye. Hindi pa bye-bye. Uuwi pa ako eh. Let's go. Kasi mga kasword, mahirap po labanan ang antok kapag ikaw ay nagdadrive. Wah, artista yun ah. Sinong artist? May nakita ko artista. Diba? Pag vlogger ka talaga, no? Talagang matatawa ka na lang eh, kahit sa lahat ng ginagawa mo gusto mo i-vlog, katulad din ako eh. Kahit hirap na yung pwesto ng camera yun. Dilim ah. SLX na. Nasa SLX pa tayo. Yan o. Palagpas pa lang tayo ng Susana exit. Susana Heights ba yan?
MCX. Ano ba yun? Sako pala Muntinlupa. Nyek. 520 ang balance natin. Ang natitirang balance. Paggas lang tayo. Alinisan ko lang yung windshield mga sword. Yan. Yun o. Okay na sir, 1,000. Paano? Pang-Yossi. Oy, salamat po. Sige. Thank you. Salamat. Thank you. Alright, tapos na tayo magpaggas at ang linis na rin ng ating windshield. Yan. Okay. Nakilala ako ng isang taga Clean Fuel. Ayos na. Back to normal na yung katawan ko at saka mga mata ko. Grabe kanina mga kasoward. Hindi na ako nag-vlog kasi siyempre gaganon-ganon na yung mata ko. Alam mo yung pag inaantok na yung mga driver, yung gaganon-ganon na lang para lang ma-exercise yung katawan. Parang pinahabol ko yung gising ko eh. Yung mahirap. Na nakatulog na ako, abot na to hanggang nasugbo na. Babawi din ako ng tulog dun sa bahay mamaya. Brrr. Oh. And so nung oras na natin ngayon ay 8:54 sa mga 9. Ay, mga 9 ang dating nila LG sa Dipolog. Susunduin nila ano yun, sunduin ni Kabungot. Dalawang motor daw sila magsundo. So panoorin nyo lang sa vlog ni Kabungot ang pagdating ni LJ sa Binyan. So makakasama natin ulit si LJ sa vlog sa summer vacation na, or kapag uuwi ako ngayong January sa Binyan. Alright, dito na tayo. Wala ko. Ingat, ingat. Uy, mukhang maluwag ngayon dyan ah. Mukhang maluwag ngayon dyan. Ow, 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 ow. Uy, ang galing. Parang alam ko na kung saan kayo pupunta. Maaga pa. Magkasama kayong dalawa eh. Alam na. Ay, buti na yan si Kuya Edgar. Kasya naman siguro. Kasya naman, kasya. Ay, malaki. Magaling. Naghatid ako kay LJ. Aba, si Daddy Shark nakakalakad na. Daddy Shark, parehas tayong pilay ngayon. Ito ang hindi ako kasya. Hindi ako kasya dyan. Teka lang. Na. Una ka muna, Grace. Yeah. Sige, muna kayo. Ay mga sir, nagde-deliver ng mga tubig. Hintayin natin lang matapos. Okay, kawawa naman. Yun na.
Alright. Naghahanap buhay yan mga yan eh. Hop. 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 Kasyan. Kasya. Thank you. Ito ang problema. Yung balete na yan, pag yan lumaki, durog tayo lahat dito. Kaya yung puno ng balete is lumalaki yan eh. Ngayon. Yan. Alright. Alright. Yan. Hirap talaga pag vlogger. Kailangan naka-vlog. Whoop. Let's putulin ko na to yung bayabas mo, Let's, ha? Kasi ang nasasaktan na yung ano eh, yung ban. Ayan, oh. Dito na tayo sa Bugana. Thank you, Lord, sa safe na biyahe. Oo. Oh, ba't pilay ka? Beer. Yan. Pilay na tayo. Yan. Tayo na. Yan. Ikaw din. Yan. Subscribe nyo ako kahit wala kayong mga account. Hindi mabata. Alright. Ano, ba't pilay ka rin? Ay, gawa nga doon sa ano. Ba't gano'n no? Pag may gout ka ang iyong paa, imbis na tuwid, nakaganon no? Ba't gano'n kaya? Yung sa akin, gundo ito no? Ay mga sir, hindi siya makalakad ng diretsong gano'n. Dapat ang normal na lakad kasi gano'n. Ayun, ganyan. Ako, hindi ako makalakad ng normal pa kasi may kirot pa eh. Kaya nakaganon. Ha? Ay, parang, ay, ikaw, may gout din yan. Ano kaya tangin na? Si Imo, may gout din yan. Kaya tuhod. Tangin, ang hirap na pagtuhod. No, kasi may paga kasi hindi maunat. Ayan, mga kasword, yung mga nag-alala sa akin, baka daw pilay na yun na aksidente ako. Mo po kayo mag-alala kasi bago ako na aksidente, talagang namamaga na to ng gusto nyo. Nagpunta ako kay Tuglig, talagang pilay-pilay na ako nun. Kaya, yung sa aksidente naman, wala namang dito lang naman ang tama. Talagang, ano siya, gusto pag-aabuso to nung nakaraan. Kasi, araw-araw, hindi lang isang buwan yun eh. Biruin nyo yung mga alak na binigay sa akin, na puro mapula yun. Lalo na Alfonso, at saka yung mga Jack Daniel, mga Black Label. Naubos ko yun lahat, kakanood ng Netflix. Hindi ko lang namamalaya na ang lakas ko na palang uminom. Akala ko patulog-tulog lang, yun pala. Biruin mo, pag nanood ako ng Netflix, nakakawalo ako sa isang araw. Apa? Yung sunod, dire-diretso yun. Sunod-sunod yun. Tapos, minsan naabot ako ng magdamag. Akala ko, iniisip mo, pa-shot-shot lang yung ginagawa ko, mapatulog. Pero kung mauubos ko na pala, mga lahati na minsan. Ang lakas ko na palang uminom. Siguro nag-trigger yun. Tapos yung huli yun, bago mag-New Year, sunod-sunod yung inom. Tayo, nagkakainuman na tayo nun eh. Magdamag talaga ako pa naman pag uminom. Basta, hindi na makakaabot sa kwarto. Pagka gapang. Nung mga time na yun, ang lakas ko na pala, hindi ko napapansin kaya nag-trigger siguro sa alak. Kaya yun, isang anong tawag niyan? Isang atake ng gout. Ganun nangyari. Di ba si Dagol? 2 months bago gumaling ng gusto. Pero hindi talaga nagising si Gondok. Dapat kasama ko yan eh. Ayan, hindi pala tumunog ang cellphone na yan. Ano? Yung ano mo? Ipaayos mo na. Alis na tayo sa 7 eh. Dadalhin natin na. Doon. Ako na lang pupunta kay Ryan Pats. Sasamahan mo na lang ako. Kakain mo na ako. Oo. Tawagan ko muna siya pag... Oo. Pero samahan na lang kita. Okay. Alright. Ano eh? Di Tapayos. takbo. Tulay. Oh. Patay. Di... Baka if ayun, hindi mo pa yata pinacheck yan simula nung kinuha mo yun sa akin eh. Sabi nung di tinisting doon sa pinagagawa namin ni Gabugoy sa 8. Oo. Sinakayan niya. Ano ito? Madumi yung ano. Madumi nga yan. Madali. Kayang-kaya ni Rhea Patch yan. Ipapacheck natin kay Rhea Patch yung motor ni Rigondox kasi kahit tumatakbo daw, mabilis. Namamatay sa minor. Ang minor ba yun? Yan. Nanonood siya dito sa Bold. Bold ang pinapanood niya. Viva Max. Viva ba ito?
Viva Max. Alright, so. No, nagtataka talaga ako mga kasolbot. Ganun, lahat ng mga may gout dito, kapag naglalakad, ibis na pag ganyan, diretso yung pag ganun, nakaganyan yung isang paa. Yan o. Parang ako, di sa, siguro sa pagga, hindi diretso yung lakad. Ako naman, hindi na ganun kasakit, pero hindi ko may lakad ng tuwid. Hindi ko alam kung talaga bang masakit o baka sa utak ko lang na natatakot lang akong ituwid yung lakad ko. Hindi na naalit ang pilay na yan. Ayaw ko nga ipahilot dahil baka nga, di ba bawal hilot ang gout? Pag hinilot mo ako, hindi kayo masakit. Masakit. Ay, gout nga to kasi pag kumain ako ng tulingan, namamaga eh. Ay, bawal na bawal yun na. Tulingan at saka itlog. Ano? Tulingan at saka... Sali. Uy, umiyak si Gigi. Umiyak ang Gigi. Sing na. Uy. Bakit naiyak yan? Ay, naliligo pala. Ang papa, nalito na ang papa. Uy. Dali, dali. Dali. Oy, mamaya, bihis ka muna, bihis. Yan. Oh. Mga bata, tulog pa no? Mga bata no? Ano? Tulog pa si Bibil at saka si Chari, kaya hindi ko na sinama eh. Dahil matutulog lang din sa biyahe, tapos gigisingin ko pa sa airport. Nagka-jamming, banding naman sila hapon. Dadalhin sana namin dyan yung ano, yung motor ni Rigondox. Yung dati kong motor, yung keyless na ano, Sniper 155. Bakit pre? Ano eh, yung pagka biglang namamatay yung mababa masyado yung minor, pero hindi ko alam kung sa minor ba talaga yon kasi kahit na tumatakbo siya ng mabilis, para siyang biglang namamatay eh. Ano daw, pina-check na daw niya, sabi daw yung sa FI daw yun, kailangan linisin lang daw. Pag natagpo siya ng matulin, nagbuburog. Nagbuburot, namamatay talaga. Minsan may time na ganun. Tater yan pre. Kaya mo ano, ayusin? Siyempre. Oo, kaya naman. Kasi babiyahe kami sa 7 eh. Pupunta kami na Nueva Vizcaya tapos Baguio. Ikot. Sige, kung ano pre, didalhin na lamang. Sige, dadalhin namin ngayon dyan. Ngayon? Oh, Sige. sige. Kita-kits. Yung si Raya Pats. Nakablog ako. Nakablog ako. Oy, si Louie ba yan? Aray, shout out. Paremon. Oh. Aba. Sige. Kakain lang ako. Narabag dyan. Kakain lang ako. Sige. Alright. Pansiyo? Oh, ano yan? Release. Aba, tangina. Ano din yan eh. Tuna din yan, di ba? Hindi, release yan, yung mga panghihaw. May kaliskis ba yan? Pero ito lang. Ayan si Mrs. Ann! Gusto mo na isda? Orilis! Hello! The Bless Papa! Bless Papa! Uy! Ano yun? Ano to? May kinain. Ay, kinakain niya? Okay, hindi. Oh, bless mo na, Papa. Buto ng... Bless mo na. Yeah! Gusto lumabas. Ann, gusto mo ng Orilis? Ha? Isda. Kay huli ni Kuya Obet. Kunin mo. Kunin mo lahat yon. 4 na piraso na yata. Malalaki yon. Baka gusto ni Papa. Sige, kunin mo na. Darating sila, Nino. Kaya Bet, kunin na daw ni Mrs. Lahat na daw. 2 kilo na rin. Oo. Di pa paano ko na lang kayo. Kaya nagbibis pa eh. Ay, may kinain na naman hindi. Putang ina! Hoy! Tira mo yan! Hindi rin yung... JJ! Putang ina, tinapon ko na yun eh! Pre, kunin mo muna rin. May kinain. Dinampot eh. Kinain. Tinapon ko na, nadaspan yun eh. Putang ina. Takot ako na. Nga. Grabe ang mata niya, alam niya kung saan ako tinapon. Yan. Ikaw ah!
Fight! Stop to, Kong! Oh, nagalit. Oh, hey. Papatid ko lang yung, palanggana. Obit, huli na kay Obit.